Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. So ngayong oras na ito ay atin pong pag-usapan ang aklat po ng Ezekiel 3, chapter 3 verse 18 hanggang 21. So napakaganda po ng topic na ito, ng scripture na ito sapagkat talagang dadalhin tayo sa buong katotohanan ng salita na ito, ng salita ng Panginoon natin ngayong gabi ito. So, atin pong basahin ang Ezekiel 3:18 hanggang 21. So, babasahin ko po sa English version from NLT translation po siya. So, ito po ang nakalagay dito. Sabi po ng Ezekiel chapter 3 verse 16 hanggang 21. After 7 days, the Lord gave me a message, and he said, Son of man, I have appointed you as a watchman for Israel. Whenever you receive a message from me, warn people immediately. If I warn the wicked, saying, You are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsible for their deaths. If we warn them, and they refuse to repent and keep on sinning, they will die in their sins, but you will have saved yourself because you obeyed me. If righteous people turn away from their righteous behavior and ignore the obstacles I put in their way, they will die. And if you do not warn them, they will die in their sins. None of their righteous acts will be remembered, and I will hold you responsible for their death. Then, 21, but if you warn righteous people not to sin, and they will listen to you and do not sin, they will live, and you will have saved yourself too. Let's pray. Heavenly Father, sa gabing ito, ang iyong salita ang manguna at mangusap sa amin. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan sa gabing ito, at ang iyong mga salita ang siyang patuloy na mag-rebuke, mag-correct sa amin, Panginoon. Convict us sa pamamagitan, Lord, ng iyong Holy Spirit. Guide us, O God, sa oras na ito. Samahan po ninyo kami, patawarin po ninyo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin. Itinataas kita, sinasambi kita, Panginoon, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabing ito, ay ating pag-usapan ang ano nga ba ang hermeneuticals or hermeneutical context ng Ezekiel 3:18 o 3:16 hanggang 21. So, dapat 18 to 21. So, ibinaba ko na siya, tinaas ko na siya ng konti. So, binasa natin kanina yung verse 16. So, dito, sabi po, ang unang deportasyon noon, para nila-deport ang bayang Israel, kasama si King Jehoiachin. Ang kanyang ministeryo ay si Prophet, anong tawag dito? Si Prophet Ezekiel. Sabi po dito, ang aklat ng Ezekiel ay sinulat noong panahon ng pagkakatapon ng mga Hudyo sa Babylonia. So, particular, sa mga unang bahagi ng ika-6 na siglo, ayan, BCE, si Ezekiel ay isang pari at propeta na dinala sa Babylonia noong unang deportasyon noong 597 BC. Kasama ni Haring Jehoiachin o Jehoiachin. Ang kanyang ministeryo ay naganap sa pagitan ng 593 to 571 BCE. So, ngayon, si Propeta Ezekiel ay isa pong pari at propeta sa taong yon, sa panahong yon. So sa panahon na yon, siya po ay naatasan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na maging leader, or siya ay isang religious leader during that time. Siya ang pari at propeta sa panahon na yon.
at siya ang kinakausap talaga ng Panginoon. Direct yun, na nakakausap niya ang Diyos. Kaya sabi doon sa 16, sabi doon, the Lord gave me a message, sabi ni Propeta Ezekiel. The Lord gave me a message. He said, Son of man, anak ng tao, I have appointed you. Itinalaga kita bilang bantay ng bayang Israel. Bayang Israel. Sabi dito, whenever you receive a message from me, warn people immediately. Warn people immediately. If I warn the wicked, sabi ni Ezekiel, if I warn the wicked, sabi dito, if I warn the wicked, saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, sabi ng Lord sa kanya, mali ako, pasensya na po. Sinabi ng Diyos sa kanya, Ezekiel, sabihin mo ito sa bayang Israel. Sabihin mo, if I warn the wicked saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins. O pambihira, ano po. Talaga namang napakatindi po ang hindi lang pala tagapagturo lang si Ezekiel during that time. Hindi lang siya taga-deliver ng mensahe, kundi talaga namang inatasan din siyang hukom ng bayan na iyon. At talagang siya ay under para magbigay ng hatol. Saan? Doon sa bayang Israel. So sa panahon na yon, siya ay talagang inatasan ng ating Diyos na maging tagapaghatol, tagapaghatid ng mensahe, at tagapagbantay bilang watchman. Watchman po dito sa English. Siya ay watchman o watchman ng bayang Israel. Tagapagbantay siya. Para siya ang tinalagang pari bilang shepherd doon sa panahon na yon. Siya ang pastol ng bayang Israel sa panahon na yon. At inatasan siya ng Diyos na bantayan mo ang bayang ito. At kung ano man ang sasabihin ko sa iyo, Ezekiel, ito ang dapat mong sabihin. Kaya ang sinabi ay sa panahon na po na yon, ang Israel ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Partikular po ang kanilang idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsuway sa kautusan ng Diyos. So makikita po natin sa Ezekiel 3:18-21, ulitin natin, ay tinawag po si Propeta Ezekiel upang maging bantay o watchman para sa Israel. At mayroon siyang pananagutan na babalaan sila tungkol sa kanilang kasalanan at ang darating na hatol ng Diyos sa bayang iyon. Yan po ang tungkulin o responsibility ni Propeta Ezekiel sa panahong iyan. Ano pa po? Ano ang hermeneutical context nito? Sa metaphor na bantay, ito po ay tinatawag na watchman o watchman. Ang bantay ay isang karaniwang metapora sa lumang tipan. Sabi po ng Isaiah 62 verse 2, 62 verse 6, mababasa po natin yan. Saka sa Jeremiah 6:17, ang isang bantay ay may tungkuling magbantay laban sa pagpaparating na panganib at ipaalam ito sa bayan. Sa kontekstong ito, dito po sa ating binabasa o nabasa, si Ezekiel ay itinalaga ng Diyos bilang isang spiritual na bantay upang ipahayag ang mensahe ng Diyos o babala at pagsisisi. So, si Ezekiel talaga po ay inatasan ng Diyos. At kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay leader, kung saang iglesia ka man naroon ngayon, kung saang church ka nabibilang at ikaw ay inatasan o naitalaga kang bilang leader o pastor o leader o kung ano man, basta leader o pastor ka ng iyong simbahan, you have and we have the responsibility to obey the command of the Lord.
At ang pangunahing responsibilidad ng isang pastor, ng isang pastol, ng isang leader ay magbantay ng tupa at ang responsibilidad niya ay magturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi tungkulin ng isang pastor o ng isang leader na siya ay manghingi ng pera sa kanyang nasasakupang mga tupa o magturo ng mga lihis na katwiran o lihis na kautusan o tinatawag nating false teaching. Kung ikaw ay talagang tinawag ng Diyos bilang pastor, leader ng iglesia na yan, o tinawag ka ng Diyos sa tungkulin yan, you have the accountability to do what is truth in the eyes of God. You have the authority and you have the responsibility and the accountability to do what is God wants us to deliver. Meron tayong responsibilidad na sabihin kung ano ang ipinasasabi ng Diyos para sa iglesia, para sa church. At kung ikaw ay naglilihis o lumilihis ka doon sa katotohanan yan, malaki ang pananagutan mo bilang isang lingkod o pastor na iglesia. Kaya ang sabi, kung babasahin natin ulit itong nakalagay sa Ezekiel na ito, sabi dito, you are under the penalty, sabi dito, as I warned the wicked, saying, you are under the penalty of death. Kailangan ito sabihin mo, Ezekiel, if I warn the wicked saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins. Mamamatay sila sa kasalanan nila. Mamamatay sila. Why? Kasi hindi mo sinabi. You fail to deliver the warning. They will die in their sins, and I will hold you responsible for their deaths. Mayroong kang pananagutan dyan sa kanila. At bilang pinagkatiwalaan kita dito sa iglesia, dito sa bayang Israel, may pananagutan ka bilang pastor o leader ng church. Mayroon kang responsibilidad. At kapag napahamak ang tupa na yan dahil sa pananagutan mo dahil sa iyo, mayayari ka sa akin. Ikaw ang pagbabayarin ko. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel. Kaya mabigat po ito. Kaya mabigat po talaga ang pagpapastor. Mabigat po ang responsibilidad, ang panawagan ng isang leader, ng isang pastor. At hindi po yan pag humiga ka, tinawag kang magpastor, magkakapera ka. Magkakapera ka, hindi po. Kaya, ano po ang sinasabi pa? Ipinapakita ng talatang ito, ang pananagutan, yan po, ang pananagutan ng propeta na ipahayag ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay propeta, isa kang pastor, pastol. Sabi pa dito, kung hindi niya babalaan ng masama, pananagutan niya ang kanilang dugo. Ayan po. Ngunit kung kanyang babalaan sila at hindi sila makikinig, hindi siya mananagot. Diba? Sabi pa nga dito sa 20, if righteous people turn away from their righteous behavior and ignore the obstacle I put in their way, they will die. And if you do not warn them, they will be
remembered, and I will hold you responsible for their debts. 21. But if you warn righteous people not to sin, and they listen to you, and do not sin, they will leave you, and you will have saved yourself too. Maililigtas mo rin ang sarili mo. At hindi ka pananagutin ng Diyos dyan. Ngunit kung kanyang babalaan sila at hindi sila makikinig, hindi siya mananagot. Ipinapakita ng talatang ito ang dual na aspeto ng katarungan ng Diyos, ang pananagutan ng propeta na ipahayag ang babala at ang pananagutan ng tao na tumugon sa babala. Dual po siya. So, may pastor na nagbabala sa kanyang tupa, na ginagamit ng Diyos para ibigay ang mensahe niya, at ang kanyang people, ang kanyang bayang Israel, ang iglesia ay dapat makinig at sumunod. Pero kung hindi siya makikinig at susunod, pero nagbabala naman ang kanyang pastor, ang kanyang leader, pero hindi ka sumunod, walang pananagutan ng leader mo sa iyo. Ang may pananagutan ay ikaw. Ikaw, mananagot ka. Pero kung ang leader mo ay hindi nagbabala at natakot, may ganyan natatakot na sabihin ang katotohanan, ayaw sabihin ang katotohanan at natatakot, teka lang, para saan pa tinawag kang pastor na iglesia niya? Meron po tayong kanya-kanyang individual na pananagutan sa ating mga kasalanan. Tama naman po yan. This is the truth. Katotohanan po yan. Sa kontekstong ito, ipinapakita o ipinapakilala si Propeta Ezekiel ang isa sa mga pangunahing tema or ng tema ng kanyang propesiya, ang personal na pananagutan na mas malinaw na piniliwanag sa Ezekiel 18. Hindi maaaring ipasa ng isang tao ang kanyang kasalanan sa iba at hindi rin maaaring ipasa ang isang matuwid ang kanyang katwiran sa iba. Tama naman po yun. That is, we have own. Meron tayong individual, meron tayong kanya-kanya yung pananagutan at haharap naman tayong talagang lahat sa ating Diyos. Pero, meron din naman tayong tinatawag na yung tinatawag na pangkalahatan. Ano? Meron tayo kasi sa church ay meron tayong mga leader. At ang leader natin talaga ay dapat nating itong mga pastor na ito na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ang dapat nating susundin. Ito ang dapat natin susundin. Kasi meron din silang responsibilidad sa atin. Napakainin ng tamang salita ng Diyos. At hindi tayo para lokohin o para pagsamantalahan ng mga bagay-bagay na ginagawa nila or yung mga personal nilang agenda. Ang kailangan nilang gawin ay ituro nila ang buong katotohanan ng salita ng Diyos, walang labis at walang kulang. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng bawasan at dagdagan. Kung ano yung sinasabi niya dyan, yun. Huwag nating i-out of context kung ano o bibigyan natin ng sarili nating interpretasyon para gumanda yung salita. Kapag sinabi ng Biblia na ito ang pinapasabi niya, ito ang sasabihin mo bilang ikaw ay lingkod at pastor. Huwag kang mangingimi na magsalita na ito ng totoo, ng katotohanan. Ang prinsipyo ng babala ng Ezekiel 3 ay may pagkakahawig sa mga turo ni Apostol Pablo, sa Bagong Tipan, lalo na sa Gawa 20:26 hanggang 27, kung saan sinabi niyang hindi siya nagkulang sa pagpapahayag ng buong plano ng Diyos sa mga taga-Efeso, kaya't wala siyang pananagutan sa kanilang espiritual na kalagayan. 'Di ba? So si Pablo, talagang kilala po natin na kapag siya ay nagtuturo, talagang direct to the point po siya magturo. Talagang very direct po. Talagang ikaw ay yung tinatawag natin sobrang prangka. Talagang sasabihin niya yung truth niya. Truth. Masakit yan. Masakit talaga. Masaktan ka man o hindi. Sasabihin niya yun. Ganon siya magturo po, si Apostol Pablo. Kung nabasa niyo po ang mga sulat niya.
Ang Ezekiel 3:18 hanggang 21 ay isang babala tungkol sa pananagutan ng mga propeta ng Diyos at ng mga tao sa kanilang espiritual na kalagayan. Ipinapakita nito ang bawat individual ay may responsibilidad na makinig sa babala ng Diyos. At ang mga leader, espiritual, ang mga ating mga leader, mga pastor ay may pananagutan sa kanilang pagtuturo. Yan. Meron silang pananagutan. Ako, meron pananagutan. Habang nagtuturo ako dito, meron ako pananagutan sa mga bawat nakikinig. Yan. Kaya hindi ako pwedeng sabihin dito na, ito, isi-shortcut ko to o ito lang sasabihin ko. Hindi. Yung ginagamit na palamuting salita or matamis na salita. Hindi. Kung ano yung sinabi ng salita dito ng Diyos, kung ano yung nakalagay sa scripture, yun sasabihin ko. Yan yung babasahin ko. Okay? So, bilang pastor at bilang mga tagapangalaga at tagapangasiwa na iglesia, may pananagutan tayong ituro ng buong katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po tayo dapat magpakeme-keme, magpatumpik-tumpik sa mga sasabihin. Ayoko yan, baka masaktan yung lead, yung ano ko. Hindi, dapat sabihin mo yun. At huwag kang umimbento ng mga salita na wala naman sa Biblia. At huwag ka rin maglabas ng mga verses tapos out of interpretation mo or out of context mo siya para lang gumanda yung sinasabi. Huwag ganun. Kaya sa ating buhay, sa mas malawak na aplikasyon nito sa atin, ito rin ay isang mahalagang prinsipyo para sa mga Kristiyano ngayon sa panahon natin. Ang tungkulin ng mga tagapangaral at mga mananampalataya ng ating Panginoon na ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng ebanghelyo ng may pagsunod at pananagutan sa Diyos. So, once na tayo ay nagbabasa, once na tayo nakikinig, meron tayong pananagutan. Hindi lang binasa mo, okay na. Hindi. Meron tayong pananagutan. Nagtuturo ka, mas matindi po pag nagtuturo, pag ikaw ay preacher ka, pastor ka, lalo na kung ikaw ay tagapangalaga ng tupa, mayroon kang pananagutang malaki. At talaga naman po, ay hindi po nagbibiro ang scripture na ito. Talagang pananagutin tayong lahat ng Panginoon. Kung tayo ay leader o pastor ng mga tupa. Kaya bawat isa sa atin, mayroon tayong individual na responsibilidad and accountability. At bilang isang iglesia, ay meron din tayong responsibility and accountability sa ating mga tupa. At kung tayo man ay tupa, at kung tayo ay may pastor, ay dapat tayo makinig sa kanila at magpasakol kung sila ang itinalaga ng Diyos. Kung sila ay tinalaga ng Diyos para sa iglesia yan, mag-submit tayo sa authority na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yan. Kung nasang simbahan ka, pasakop ka. Huwag lang sa mga false teachers ngayon. Huwag lang sa mga false prophets panahon natin ngayon. Marami po yan sila. Kaya mag-ingat din naman tayo. Magbantay tayong lahat. So bilang si Ezekiel ay watchman noon sa bayang Israel, maging mapagbantay din tayo. Salamat sa dakilang Diyos sa gabi ito. So tayo ay manalangin, dakilang aming Panginoong Jesus. Salamat sapagkat tinuruan mo kami na mas higit naming pahalagahan ang iyong salita at mas naintindihan namin na mayroon kaming responsibilidad bilang tagapanguna, bilang tagapangasiwa, bilang tagapagturo ng iyong salita. Hindi lamang basta kami nagsalita, kundi dapat namin itong ingatan, Panginoon. Dapat namin pahalagahan, dapat po namin pahalagahan ang salita mo, Panginoon. Kami ay mayroong accountable sa salita mo, Panginoon. Mayroong kami accountable sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, samahan po ninyo kami sa mga pagkakataon. Kami ay nami-mislead, Panginoon, ng aming mga sarili. Turuan po ninyo kami sa pamamagitan ng mga salita mo. Nawa ang iyong mga salita ay patuloy na mangungusap sa amin. Salamat, Panginoon. Itinataas kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Soli Deo Gloria, to God be all the glory.